we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita mula sa Luzon. Ako po si Chris Zuniga. Mula rito sa Visayas, ako po si Cecil Kibon Castro. At mula naman dito sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. Nakuha ng otoridad ang 30 litro ng diesel mula sa Davsan Port sa Davao City matapos ang oil spill. Ang detalye sa report ni Kent Abregana ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Tulong-tulong ang mga miyembro ng Coast Guard District South Eastern Mindanao para matanggal ang kumalat na langis sa karagatan ng Kilometer 11, Davsan Port sa Davao City. Pasado na 7:50 Martes ng gabi nang maiulat ang oil spill. Naglagay na ng absorbent boom at oil pads ang Coast Guard upang mapigil ang pagkalat pa nito. Sa inisyal na investigasyon ng Marine Environmental Protection Force Southeastern Mindanao, posibleng napadpad lang sa Davsan Port ang mga sludge oil. Sa taya ng Coast Guard, abot sa 200 cubic meters ang kumalat na langis. Kagabi sir, malakas yung current ng dagat sir, so hindi talaga siya from Davsan Port na ang source ng oil sir. Kasi wala mang naka-standby na barko masyado doon sir. Tapos possible talaga sir, galing siya sa malayo sir. Patuloy sa ngayon ang pagtukoy sa pinagmulan nito. Ngayon sir, we are still investigating about the possible na suspected vessel or possible na source ng oil kung hindi man siya sa vessel sir. Dito sa Philippine Coast Guard sir, meron kami mga memorandum circular about pagbabawal ng pag-bilge out or pagtatapon ng oil sa dagat. Harapin nila yung mga administrative fines ng Philippine Coast Guard and also yung ating other local laws dito sa Davao City. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Kent Abregana, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasunog ang 14 na kabahayan sa Mandawi City, Cebu. 29 na pamilya nawalan ng tirahan. Tutukan sa report ni Claire Lacanilaw ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. 14 na kabahayan sa Barangay Paknaan, Mandawi City ang tinupok ng apoy. 29 na pamilya o katumbas sa 96 na individual ang apektado sa sunog. Pansamantala silang pinatira sa Barangay Gym. Nahatira na sila ng tulong. Pribado raw ang bahagi ng lupang kinatitirikan ng mga nasunog na bahay. Iniimbestigahan pa ng Mandawi City Fire Station ang sanhi ng sunog. Makikita sa amateur video ang bayanihan ng mga residente sa pag-apula sa sunog na sumiklab sa isang bahay sa Barangay Tabag, Mangaldan, Pangasinan. Bagyang nadamay sa sunog ang katabing bahay. Nag-umpisa daw po sa kandila, ma'am. Yung sinindiang kandila nung anak nung may-ari ng bahay, ma'am. Naiwanan niya, bigla siyang umalis. Nilamon ng apoy ang ikalawang palapag ng isang gusali sa bahagi ng Barangay Nagilayan, Binmalig, Pangasinan. Tumagal ng halos 30 minutos ang sunog. Inaalam pa ng BFP ang sanhi ng sunog. Kuryente po sa kwarto nang galing ang sunog kasi nag-export na yun dati, pinagawa ko na yun. Nagliyab ang isang kotse habang binabagtas ang bahagi ng National Highway sa Barangay Tuliao, Santa Barbara, Pangasinan. Ayon sa BFP, pauwi na sana sa Manila ang sakay ng kotse. Galing Binmali, Pangasinan nang mapansin ang sunog sa likurang bahagi ng sasakyan. Natupok ang isang SUV at isang pick-up na nasa garahe sa Barangay Pilar, Santa Cruz, Ilocos Sur. Tinatayang nasa 3 milyong piso ang danyo sa sunog. Sa paunang investigasyon, nagsindi ng fireworks ang pamilya sa pagsalubong ng bagong taon sa loob ng kanilang compound. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Claire Lacanilaw, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Power outages patuloy pa rin na mararanasan sa ilang lugar sa Panay habang ipinatutupad ang manual load dropping ng distribution utilities. Ang detalye ihahatid live ni John Sala ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. John?
Chris, para maiwasan ang voltage failure, ay patuloy na isinasagawa ngayon ng mga power distribution utilities dito sa isla ng Panay ang manual load dropping. Kaya naman ilang mga lugar dito sa isla ang makakaranas pa rin ng kawalan ng supply ng kuryente. Paunti-unti pa rin ang pagbalik operasyon ng ilang power plant na pumalya dahilan upang maapektuhan ang buong isla ng Panay noong Martes ng hapon. Kaya ang ilang mga residente nagtitiis pa rin habang hinihintay na makabalik ang supply ng kuryente. Kami nagpinulaw gid ka pamaypay sa amon kabataan. Especially kung mga kuryente balang hindi ginamon expected gani namon basi 12 o'clock ara na maka kami. So kulang gid kami sa tulog. Ang ilang market vendors naman nangangambang mabubulok na ang kanilang itinitindang frozen goods dahil walang kuryente. Wala na sir, ice day wala ta kabalo ko ma. Daw gano lang tani karon kung ma-okay o hindi ang suga. So far may ara pa man siya ice, malamig-lamigan lang. Ayon sa chairman ng Iloilo Economic Development Foundation Incorporated o ILED, malaking epekto sa negosyo at komersyo dahil sa power outage. Apektuhan man ang aton ng mga internet kag telecommunication, so apektado gid ang pagpadalagan naton sa aton kada isang negosyo. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, 9 sa 13 power plant ang sumadsad sa 0% ang naproduce na kuryente. Unti-unti namang bumabalik ang supply. Minamatch natin yung i-restore na consumption or load dun sa pumapasok ng generation. We are being very conservative and really preserving the transmission system so that yung repeated voltage failure hindi mangyari. Ayon sa NGCP noong Martes ng tanghali, nagka-issue sa boiler feed pump ng Unit 1 ng isang planta ng Panay Energy Development Corporation o PEDC, ng Palm Concepcion Power Corporation at isa pang unit ng PEDC. Damay na ang buong Western Visayas. So right now, the information is the initiating event was the sudden emergency shutdown of PEDC 1 at 83 megawatts. Almost zero generation output na for Panay Island. Pero transmission lang ng kuryente ang hawak ng NGCP, hindi produksyon ito. Ilang transmission ang nagiging issue. There of course transmission solutions, there are also generation solutions. If you don't have power in the island, there is nothing to push and there's nothing to push with. So now we are really just waiting for the power plant to go back online so that we can restore the system. Ngayong araw nakatakdang makipagpulong si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. kay Secretary Rafael Perpetuo Lotilla ng Department of Energy kasama ng mga kinatawan ng NGCP at power sector upang pag-usapan ang nagpapatuloy na power outage sa isla ng Panay. Ayon sa gobernador, may tuturing na krisis ang nangyari kaya't nararapat lamang na pagplanuhan kung paano ito masusolusyonan. Si Iloilo City Mayor Jerry Treñas nadismaya naman sa nangyari at plano nitong hinga ng paliwanag ang opisyalis ng DOE at NGCP sa gagawing forum. So, hulat ko kay Gob isang link, no? Kay tinag-schedule sa balas ang Zoom meeting. Sapod ang DOE, ang ERC, ang NGCP, mga governors. So, maulat na lang ko sa nasang forum. Samantalang muling sinuspindi ang klase sa lahat ng antas ngayong araw sa Iloilo City sa pangambang maapektuhan pa din ang pag-aaral ng mga estudyante dahil sa hindi established supply ng kuryente. Chris, latest update mula sa More Power dito sa Iloilo City ay nasa 66.29% na ng service area nito ang merong supply ng kuryente o 51.17 megawatts. At patuloy pa rin ngayon ang rotational loading ng mga power distribution utilities. Chris? Maraming salamat, John Sala ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Isa ang patay habang 20 iba pa ang sugatan nang mahulog ang sinasakyang jeep sa isang malaking hukay sa San Francisco, Quezon. Nakaalerto si Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog.
Dumalo lang sa pasyam at pauwi na sana ang magkakaanak na lula ng jeep na ito nang biglang mahulog sa isang malaking hukay sa gilid ng kalsada sa barangay Butangiad sa San Francisco, Quezon hapon nitong Martes. 26 sasakay nito kabilang ang driver ang naiulat na nasugatan at nabalian sa insidente. Isang senior citizen namang sakay rin ito ang nasawi. Pero mga concussions na naman yung iba tapos syempre mga nabalian doon. Sa loob, nadaganan din siguro itong 18 years old natin. Base sa investigasyon, binabagtas ng jeep ang pataas na bahagi ng kalsada nang mangyari ang insidente. Tuyo naman daw ang kalsada ng sandaling yon. Nawalan ng preno actually din sa paahon. Tapos sinubukan namang isib ng driver kaso nahulog dito sa gilid ng kalsada. Agad ding dinala sa paggamutan ng mga sugatang pasahero. Sinisikap pang makuhanan ng pahayag ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang mga sakay ng jeep. Nagpapatuloy ang investigasyon ng pulisya. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dahil sa dami ng supply, panindang repolyo sa Santa Catalina, Ilocos Sur, mabibili na lang sa halagang 4 na piso kada kilo. May detalye si Ivy Hernando ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Atrasado na ang pagtatanim, nalugi pa sa anihan. Ganito ang sinapit ng ilang magsasaka sa Santa Catalina, Ilocos Sur, ang bayang tinaguriang Vegetable Bowl of the North. Sabay-sabay raw ang anihan, kaya mataas ang produksyon. Kaya ang farm gate price kapag malaking volume ang aangkatin, bagsak sa 4 pesos kada kilo. Kapag paunti-unti, umaangat lamang ng ilang piso ang kada kilo. Badoy-badoy ti mangala, basi-basi mangala kasi ti presyo. Sangapulo kasi, 12 kasi, ang dami ko. Lugi man, pilit na raw ibinebenta ng mga magsasaka ang produkto. Dahil kung hindi pa aanihin, maaaring magkabitak-bitak na ang mga repolyo o di kaya'y tuluyang mabulok. Hanggang mabrot ma'am, tikwa. Gastos no 4 o 5 hanggang mabro. Mano amin na ito gasto ay puno minti na suru sa nga gasto. Bagsak presyo na rin ang cauliflower sa halagang 14 pesos kada kilo. Hindi na maibenta, kayang iba ipinamimigay na lang. Sa Barangay Tamurong, nagsagawa na kamakailan ng pulong ang mga magsasaka at traders kaugnay sa magkakaibang presyo ng pag-aangkat. For example, kung 10 pesos na. Huwag nang ibahin, huwag nang ibaba, huwag nang itaas. Hangad daw nila itong masunod, pero nakadepende pa rin daw ang kalakalan sa law of supply and demand. Gusto naman nilang talagang magtanim ng mga gulay para umangat ang buhay. Pero wala ang presyo. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Ivy Hernando, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Magkasintahan sa Pangasinan, ikinasal sa sementeryo. Bride at groom at lahat ng mga dumalo sa kasal, pare-parehong nakaitim na damit. Silipin sa report ni Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nabalot ng kababalaghan ang pag-iisang dibdib ng magkasintahan na sina Engineer Ronald Berzosa at Marilinda Caranay sa Alaminos City, Pangasinan. Pero hindi dahil sa may mga nagparamdam na hindi matahimik na kaluluwa, kundi kababalaghan talaga ang tema ng kanilang kasal na ginanap pa mismo sa sementeryo. Ang mga abay tila nagdadalamhati sa mga suot nilang itim. Ang groom at bride nakaitim din. Dahil sa black wedding na tema, nag-back out daw ang ilang inaasahang bisita. Ayon sa groom, paboritong kulay niya ang itim. Gusto rin daw niyang gawing kakaiba at memorable ang pakikipag-isang dibdib niya. Kasi yung pagmamahalan namin ay hanggang dumilim yung aming paningin at paligid. Elementary ng unang magkakilala ang dalawa, pero 2012 nang muli silang magkaroon ng komunikasyon na naging tulay sa kanilang pag-iibigan. Pinaghiwalay man sila ng tadhana ng mahabang panahon. Alam nilang iisang landas ang tinatahak ng kanilang puso. Mamahalin kita hanggang kamatayan at hanggang magdilim ang paligid at paligid ko. Susuklian ko yung pagmamahal na bibigay mo sa akin. Kung may umaalma man sa tema ng kanilang kasal, hindi raw ito ang basihan ng true love. Sa kanilang pag-iisang dibdib, babaunin nila ang pangako ng pagmamahal sa isa't isa. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Russell Simorio nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Mga biktima ng paputok sa bansa pumalo na sa 555 base sa pinakahuling tala ng DOH. Nakaalerto si Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Umabot na sa 555 ang naitalang fireworks-related injury sa buong bansa. Base yan sa pinakahuling tala ng DOH. 114 na bagong kaso ang naidagdag mula 6 a.m. ng January 2 hanggang 5:59 a.m. ng January 3, 2024. Mahigit kalahati sa mga kaso ay mula sa NCR, sunod ang Ilocos Region, pangatlo ang Central Luzon at pang-apat ang Calabar Zone. Karamihan sa mga ginamit na mga nabiktima ay Quitis, 5-star, Boga, Plapla, Whistle Bomb, Luces at Fountain. Kabilang dito ang 3 menor de edad sa Dagupan City na nasugatan matapos masabugan ng mga paputok. Ang isa sa mga biktima na 13 anyos, tinamaan sa mata, kamay at paa. Hirap siyang makatayo dahil sa mga iniindang sugat. Sugatan din ang 2 pa niyang kasamang edad 7 at 9. Nagkapira-piraso ang mga daliri sa kanang kamay ng 4 na taong gulang na lalaki sa Cabanatuan City, Nueva Ecija matapos masabugan ng umano'y dart bomb na napagkamalang ballpen. Nakuha raw ng batang hugis ballpen na dart bomb sa kanilang istante at pinansulat sa notebook nang biglang sumabog. Kasalukuyang nakakonfine sa ospital ang batang biktima. Sugat sa mata at kanang binti ang tinamo ng 18 anyos na si Reynaldo Avis, residente rin ng Cabanatuan City. Biglaan daw ang pagsabog ng sinindihang whistle bomb. Nakainom daw ang biktima nang magpaputok ng whistle bomb. Itinakbo sa Faustino D. Senior Memorial Hospital sa City of Ilagan sa Isabela ang 13 anyos na binatilyo matapos masabugan sa mata ng paputok. Ayon sa ina, pinaglaruan ng biktima ang Quitis hanggang sa sumabog ito. Isang ligaw na bala ang lumusot sa bubong at kisame hanggang sa tumama sa sala ng isang bahay sa barangay Saludares, Dingras, Ilocos Norte sa kasagsagan ng pagsalubong sa bagong taon. Isang tingga ng caliber 45 na baril ang na-recover sa sala. Swerteng walang nasaktan sa insidente. Iniimbestigahan ng pulisya kung sino ang nagpaputok ng baril sa lugar. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Russell Simorio nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sugatan ng isang pulis sa Alabel, Sarangani matapos aksidenteng mabaril ang ari nito habang nasa CR. Narito ang report ni Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Pasado alas 7 ng umaga noong January 1, dito sa loob ng CR ng Alabel Municipal Police Station sa Sarangani, aksidenteng nabaril ng 40 anyos na pulis na nakadestino sa naturang police station ang kanyang ari. Makikitang nabasag pa ang bahagi ng inidoro na umano'y tinamaan din ng bala ng service firearm ng naturang pulis na hindi na pinangalanan. Accidental firing daw ang nangyari ayon sa deputy ng Alabel MPS. Mag-attempt sana siya ng personal necessity niya, yun na ang nangyari, aksidente na. Loaded na daan tong iyahang pusil? Loaded ang iyahang baril para sa Glock Manggot, quick response, so wala siyang safety. Ang safety niya is nasa trigger. Pag loaded siya, kahit nababagsak yan, puputok yung Glock. Agad daw nakaresponde ang kasamahan nitong pulis at dinala ito sa ospital. Pila-pila manggod mi sa CR. Kay gamay among CR, kumbaga isa lang, na ay nagpila, so kakita gyud pagbuto na aday nagresponde. Stable na ang kondisyon ng naturang pulis na kasalukuyang nagpapagaling sa ospital. Samantala, muling paalala ng kapulisan sa kanilang mga kasamahan. Be a safety gun owner. Be responsible. Kasi ang baril natin pwedeng makatulong, pwede rin disgrasya sa atin. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Abby Caballero, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sako-sakong rice bran o darak na nagkalat sa Cebu South Coastal Road sa Talisay City, Cebu, nagdulot ng mabigat na daloy ng trapiko. Sa investigasyon ng Traffic Division, napag-alaman na nangyari ang insidente matapos mag-beat ng red light ang driver ng truck.
dahil sa bilis ng takbo ng truck habang binabaybay ang kalsada papuntang Southern Cebu, nahulog ang karga nitong sako-sakong darak. Nangyari ang insidente gabi noong January 2. Nagtulong-tulong ang mga tauhan ng City of Talisay Traffic Operations and Development Authority at kawani ng kumpanya na nagmamay-ari ng darak sa paglinis sa kalsada. Tumagal na mahigit sa 1 oras ang paglilinis ng kalsada. Dahil sa insidente, inisyuhan ng citation ticket ang driver ng truck dahil sa pagbeat sa red light, reckless driving at obstruction. Nananawagan naman ang City Toda sa mga motorista na sundin ang alituntunin sa trapiko para maiwasan ang insidente sa kalsada. Pananambang at pakipaghabulan ng sospek sa pamamaril sa isang barangay kagawad sa Pangasinan na hulikam. Tutukan sa report ni Claire Lacanilaw ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Makikita sa CCTV camera ang pagparada ng isang SUV sa isang convenience store sa bahagi ng Barangay Salay, Mangaldan, Pangasinan. Bumaba ang 4 na lula ng SUV, kabilang ang barangay kagawad na si Romeo del Campo. Sa isa pang kuha ng CCTV camera, makikita ang isang lalaki na nakatambay sa isang kanto na tila may hinihintay. Maya-maya pa, makikita ang pag-alis ng SUV habang nag-aabang sa kabilang kalsada ang lalaki. Makikita rin ang pag-overtake ng lalaking sakay ng motorsiklo sa SUV at ang pagbaril nito sa isa sa mga sakay ng sasakyan na si Kagawad del Campo. Ayon sa pulisya, nagawa pang banggain ng driver ng SUV ang sinasakyang motorsiklo ng lalaki hanggang sa natumba ang sospek pero nakatayo pa rin at tumakas. Makikita rin sa CCTV ang habulan ng sospek at mga rumisponding pulis. Dinala pa sa ospital ang biktima, ngunit idineklarang dead on arrival dahil sa tama ng bala sa ulo. From the place ng encounter, nakaabot pa siya ng almost 1 kilometer at doon niya na siguro naramdaman yung tama ng paa niya at doon siya natumba. At doon natin siya na-aresto. Bantay sarado ngayon sa ospital ang sospek na tubong Candelaria, Quezon. Kinilala ng pulisya ang sospek na si Deo Kilan, 30 anyos at wala pa siyang pahayag. Kasama ng biktima ang kanyang kinakasama, anak at bayaw na mangyari ang pamamaril. Ligtas sila sa insidente. Blanco ang kaanak sa motibo sa pamamaslang. Wala raw kaaway o banta sa buhay ang biktima. Patuloy ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang motibo at kung sino ang nasa likod ng pamamaril. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Claire Lacanilaw, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tourist arrival sa Boracay noong 2023 umabot sa mahigit 2.1 million. May detalye si Kim Salinas ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Ayon sa datos ng Malay Tourism Office, umabot sa mahigit 2.1 million ang tourist arrival sa Boracay sa buong 2023. Sa nasabing bilang, 1.6 million ang local tourists habang mahigit 400,000 ang foreign tourists. Mas madami ito sa kabuuang tourist arrival sa Boracay noong 2022 na nasa 1.7 million. Sa unang araw ng 2024, may ilang mga turista na sinulit ang kanilang long holiday sa Boracay bago magsiuwian. Maliban sa swimming, isa rin sa hindi nila pinalampas ang sikat na nightlife ng isla. Gaya na lang na mag-asawa mula pa sa Australia. The last night here, the beach is beautiful, plenty of places to eat, and lots of good restaurants and plenty of good desserts. And karaoke, yeah, so it's been good. The bars, yeah, it's fun and family friendly, so even kids can enjoy at the same time. So. Kinaumagahan ng January 2, naranasan dito sa Cadban Jetty Port ang mahabang pila ng mga bakasyonistang pauwi na, lalo na at hindi idineklarang holiday ang January 2. Bitin lang yung oras, bakasyon lang kami dito. So magpapasokan na rin, uwi na rin kami sa Barcelona. Nakakaiba po talaga yung Boracay, yung dagat niya tsaka yung mga sun niya. Mas stay pa sana kami ng another 2 days pero may it's time for us to go home. May pasok eh. Pero maganda talaga yung Boracay. It's a worthwhile experience, no? Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Kim Salinas, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News.
Mahigpit ngayong binabantayan ng PHIVOLCS ang aktibidad ng Mount Bulusan sa Sorsogon. Sa report ng naturang ahensya, pumalo sa mahigit 100 volcanic earthquakes ang naitala ng Bulusan Volcano Network mula December 29, 2023. Patuloy din ang ground deformation o pamamaga ng bulkan lalo na sa bahagi ng southwestern at southeastern slopes. Ang pagtaas ng seismic activities ng bulkan ay posible raw na magresulta sa phreatic eruptions sa anumang summit vent ng bulkan. Patuloy naman ang panawagan ng PHIVOLCS at mga LGU sa publiko na iwasan ang pagpasok sa 4-kilometer permanent danger zone. Nananatili pa rin sa ngayon sa Alert Level 1 ang naturang bulkan. Kinasuhan na sa piskalya ang 5 sa 6 na sospek sa pagnanakaw sa 2 jewelry shops at ATM sa isang mall sa Osamis City, Misamis Occidental. Tutukan sa report ni Cyril Chavez ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Muling binalikan ng pulisya ang mall sa Osamis City kung saan nangyari ang pagnanakaw sa 2 jewelry shop at ATM. Sa tulong ng 2 volunteer, agad isinagawa ang pag-reconstruct sa crime scene kung saan sinuri nila ang mga lagusan na dinaanan ng mga sospek para makapasok at makalabas sa nasabing mall. Ang isang volunteer pumasok sa butas sa loob ng mall at ang isa ay pumasok sa butas sa drainage sa gilid ng kalsada. Nakumpirma ng mga volunteer na ito ang ginawang daanan ng mga sospek. Yun talaga yung purpose natin, na makita natin kung malaki ba talaga yung posibilidad na makapasok doon sa mga drainage na yon, and nakita naman natin na posible talaga. 6 ang hawak na suspect ng Osamis Police. Ang isa sa kanilang unang nahuli na si April John Permanhil, ginawang testigo sa isinagawang case build-up. Ginawa natin siyang witness na during the course of the investigation, nakita nila na malaki yung talaga yung papel na yung mga information na naibigay niya, and depende din yan sa mga complainant, no, kung saan yung mga stall owner sa nasabing mga jewelry shop kung isasama nila. Miyerkules ng hapon, dinala na sa City Prosecutor's Office ang 5 sospek at sinampahan ng reklamong robbery. Ayon sa Osamis Police, umamin umano sa krimen ang mga sospek. Na-recover din umano ang iba't ibang jewelry items malapit sa lugar kung saan nahuli ang mga sospek. We believe na kasama yun, actually yung jewelry na yun, yung mga pieces of jewelry na atin nakita sa ground is parang nahulog siguro yun sa kakamadali siguro ng yung pag-transport ng mga jewelry. Patuloy naming sinusubukang hinga ng pahayag ang mga sospek. Patuloy naman ang follow-up operation ng kapulisan sa mga natitirang kasamahan na hindi pa nahuhuli. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Cyril Chavez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, mahigit sa 10 improvised explosive device ang narecover ng otoridad sa isang liblib na lugar sa bundok na bahagi ng Barangay Pook, Balayan, Batangas. Nahukay ang 10 improvised na granada, 1 piraso ng CTG 4mm high explosive, 2 piraso ng improvised anti-vehicle, 2 metal pulley, 11 piraso ng 12-gauge shotgun, 100 mga bala, burner, 1 pakete ng silica gel, mga bote at iba pang metal. Ayon sa Balayan Police, posibleng mga gamit ito ng mga rebeldeng grupo. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Explosive Ordnance Disposal ang mga na-recover na kagamitan para sa mas malalimang investigasyon. Maayos na panahon ang mararanasan sa malaking bahagi ng bansa ayon sa Pag-asa. Narito ang report. Mga kapuso, maayos na panahon ang mararanasan ngayong araw sa malaking bahagi ng bansa. Ngayong umaga, asahan ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Cagayan Valley Region, Cordillera, Aurora, Calabarzon, Mimaropa Region, Bicol, Panay Island at Sulu Archipelago. Base yan sa rainfall forecast ng Metro Weather. Pagsapit ng hapon, uulanin na ang ilang pang bahagi ng bansa. Posible ang heavy rain sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide. Ayon pa sa Pag-asa, apektado ng hanging amihan ang buong Luzon, habang easterlies ang umiiral sa Visayas at Mindanao.
Mga kapuso, nakahanda na rin ang listahan ng mga pangalang ibibigay sa bawat bagyong posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong 2024. Ayon sa Pag-asa, kabilang dyan ang Aghon, Butchoy, Karina, Dindo, Enteng at Ferdy. Kung sakali mang maubusan ang pangalan dahil sa dami ng bagyo, may mga nakahanda pa ring auxiliary list ang ahensya. Mahigit 100 bagong pisang pawikan pinakawalan ng otoridad sa baybayin ng Santo Domingo, Ilocos Sur. Tunghayan sa report ni Ivy Hernando ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Matapos ang mahigit 1 buwan na paghihintay, napisa na ang mga itlog ng pawikan na nakita at inalagaan ng mga residente sa baybayin ng Barangay Kalayab, Santo Domingo, Ilocos Sur. Umabot daw sa 103 ang pawikan hatchlings. Dati rimwar nga mesa, hindi na makuhaan kinali na ma'am. Tapos tadjigan nakapesada gaya mamin. Tinulungan kami ngayon war di pawikanin ma'am. Ito na raw ang pinakamaraming bilang ng mga pinakawalan na pawikan hatchlings. Sama-sama ang mga kinatawan ng Senro, Menro at barangay officials sa pagpapakawala ng mga hatchling. Kasi malapit lang yung nest site niya, hindi talaga nagalaw. Hindi ito binibilang. Kaya siguro yun ang nag-contribute ng mas mataas na percentage ng hatchling. Pero nasa 10% lamang daw maaaring mag-survive sa mga pinakawalang hatchlings sa dagat dahil sa mga predator. Once na narating nila yung dagat is konti lang talaga yung masabi nating survival nila kasi kakainin din sila ng mga malalaking isda and of course yung ating mga seabirds. So 100 pesos ang insentibo ng pawikan parents sa kada isang hatchling. Actually ma'am, every year is marami nang nagre-report at aware na mga coastal barangays na pinatibay kasi yan ng ating provincial ordinance na merong incentives na nakukuha yung ating mga pawikan parents. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Ivy Hernando, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantalang mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang Regional TV News, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.